Dadaan sa masusing pagsusuri ang naging disenyo at pagkakagawa ng isang flood control project sa Arayat, Pampanga na agad nasira. Samantala, nakikipagtulungan naman ang mga inimbitang individual sa hearing ng ICI. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Live, Rod. Dayan, substandard, mali ang plano at wala pang isang taon ay sira na agad ang isang flood control project dito sa Arayat, Pampanga. Kitang-kita sa flood control project dito sa Arayat, Pampanga ang butas nito at oras na umapaw ang Pampanga River ay tiyak na babahain ng mga kabahayan na nasa paligid. Ito ang nakita sa inspeksyon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa flood control project sa Arayat, Pampanga. Ayon kay Dizon, taong 2023 nang matapos ito, nasira noong 2024 at hanggang ngayong 2025 ay hindi pa rin naisasaayos. Anya, madaming analysis ang kinakailangan sa mga ganitong proyekto na may kinalaman sa major river system. Kinakantado na naman ng mga tao dito yung flood control project na to, kamukha na nakikita natin sa ibang lugar. So, nagigindi na kami ni Mayor Benji kasi paulit-ulit na lang Substandard ang pagkaplano, doon pa lang sa mga district engineer at yung mga project engineer dito, liable na sila doon. Kasi tingin ko lang, ang nangyari dito, gusto nilang mag-project, gusto nilang kumita, gumawa sila ng project. Nagkakahalaga ng higit 300 million pesos ang naturang proyekto. Tinitingnan din ng DPWH ang ulat na pinahiram umano ng kontraktor ang lisensya nito. Because we're receiving reports na hindi talaga siya ang gumagawa, na pinahiram lang yung lisensya niya. But we have to validate those reports. Pero I told him, magsabi ka na ng totoo ngayon pa lang. Kasi kung totoo yun, isa ding posibleng rason yun kung bakit hindi maganda ang pagkagawa. Samantala, pagdating naman sa nagpapatuloy na pagdinig ng ICI, marami mga personalidad ang naimbitan ngayong araw. Ayon kay Mayor Magalong, maganda at marami naman silang nalaman at nakipagtulungan ng mga ito. Ayon kay former Senator Grace po, kanyang ipinaliwanag sa ICI kung paano ang naging proseso sa 2025 budget. Bukod dito, kasama rin anya sa napag-usapan ang budget ng mga nakaraang taon. Ayon kay Po, nais malaman ng ICI kung sino ang proponent sa likod ng mga posibleng substandard o ghost project. I told them that I wasn't the chairman of the budget during those times in question with regards to the ghost control projects. Ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan ng proponent kung sino ang nagtulak nito. So I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan. Ayon naman kay Navotas Representative Toby Chanco, lahat ng hininging ebidensya sa kanya ay kanyang ibinigay sa komisyon. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sina Senator Jinggoy Estrada at maging si Senator Joel Villanueva. Samantala, nagsagawa naman ng paglagda ng Memorandum of Agreement ang ICI sa iba't ibang mga institusyon. Kabilang na dito ang grupong Mayors for Good Governance kung saan dumalo sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Pasig City Mayor Vico Soto. Dito ay binigyang diin ni ICI Chairperson Andres Reyes na honesty is the best policy at no one is above the law. Dayan, kasunod naman ng pagpapangalan kay dating Undersecretary Roberto Bernardo sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing, ay sinabi ni Secretary Dizon na kanyang tinitiyak na kahit wala na sa serbisyo ay kanilang papanagutin ang mga mapapatunayang may sala. Kasabay nito, anya kanila na rin na-secure ang mga posibleng o maaring ebidensya sa opisina nito at maging kay dating Undersecretary Maria Catalina Cabrera gaya ng mga laptop at dokumento. Maibahagi lang natin sa mga manonood, nandito tayo ngayon sa gilid nitong Pampanga River at makikita dito mula sa kinatatayuan ko na butas na maaaring kung sakaling umapaw ang Pampanga River ay papasok dito ang baha sa mga kabahayan sa gilid at nakatengga lang dito yung mga bako at kanina nga ay nakaranas pa ng malakas na pag-uulan kaya yung mga residente dito ay nangangamba sa posibleng epekto ng hindi pa rin tapos na flood control project. At yan muna ang latest mula dito sa Pampanga. Dayan? Alright. Rod, yung mga pagdinig na isinasagawa ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ito ba ay maaari ring mapanood ng publiko?
Dayan, pagdating naman sa ginagawang pagdinig ng ICI, ito ay closed door hearing. So, ang ginagawa natin ay nag-aabang lang tayo sa maaaring maibigay ng impormasyon. Usually kanina, nabanggit, nakaroon tayo ng interview kay Representative Chanco na hindi rin siya masyado makapagbigay ng impormasyon, lalo't nagpapatuloy nga yung hearing. At bukas ay asahan na rin na may mga individual pa rin na maiimbita para sa nagpapatuloy na closed-door hearing ng ICI. Kaugnay pa rin ito ng mga maanumalyang flood control project sa bansa. Dayan? Pero Rod, yung mga miyembro ng ICI ay naglabas ng timeline kung kailan maisa sa publiko yung mga resulta ng mga hearings na ito? Dayan, wala pa tayo nakukuha ang impormasyon kung kailan maaaring matapos ang investigasyon o pagdinig na kanilang isinasagawa. Pero according dito kay Special Advisor, ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kanyang sinabi na naging very cooperative ang mga individual na naimbitahan nila kanina na makakatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. At maidagdag ko na lang itong flood control project dito sa Arayat, Pampanga ay kasama sa gagawan nila ng case build-up ayon kay Secretary Dizon na kanila namang ipapasa sa ICI. Dayan? Maraming salamat, Rod Lagusa.